then, after that, verse 8, pagkatapos na ito, dinala siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok. Hindi sinabi kung aling bundok, basta sinabi lang dito, napakataas na bundok. At ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig at ang karangyaan ng mga ito. Sinabi ng dyablo sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito o kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Okay? Ang dyablo, siya yung prince of this world. Oo. Diba, diniscuss na rin natin yan last week. Dahil siya yung tempter eh. Siya yung prince of this world. Siya yung God of this world. Oo. With regards dun sa takbo ng mundong ito, siya yung namumuno. Pero ang mundo, alam natin, ang Diyos ang lumikha nito. Nasa kanya ang title deeds, yung, di ba yung pinag-aralan natin last week, nasa kanya ang title deeds na kahit nasa dyablo, dahil dun sa temptation na nangyari kay Adan. Okay? Nagkaroon ng authority ang dyablo sa creation dahil nag-disobey, mas sinunod nila Adan at Eva yung sinabi ng dyablo kaysa ang command ng Diyos. So, ngayon nasa kanya. Kaya sabi niya, ibibigay ito, sabi ng dyablo. Pero makukuha rin ng Panginoon sa sila, di ba? Mababawi na rin niya yun eh. Sa paanong paraan? Ang kanyang kamatayan sa krus. Magiging ransom siya. Ano kasi yung ransom? Siya yung pagkapalit. Diba yung nasa kamay ng dyablo, yung title deeds ng mundong ito, ang Panginoon Jesus ang magiging ransom. Mapupunta rin ito sa kanya, may babalik din sa Diyos ito sa tamang panahon, but not now. Okay. So, shortcut ulit ng dyablo. Kaya sabi ng Panginoon Jesus, verse 10, kahit sumagot si Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Pagkatapos, iniwan na siya ng dyablo, dumating naman ang mga anghel at siya ay pinaglingkuran nila. So, naglingkod ang mga angel sa ating Panginoon Jesus. Lumayas ang dyablo, wala siyang magawa. Hindi niya naibulid sa pagkakasala ang ating Panginoon Jesus. Ang mga verses na ito ay galing sa Deuteronomy. At least, hindi siya isang verse lang. Pero magko-quote lang ako ng ilang verses na pinagmulan nito. Deuteronomy chapter 6 verse 13 to 14 at saka Deuteronomy chapter 10 verse 20. Okay? So, ano yung magiging lesson natin ngayon dito? Ito yung sitwasyon, no? Ang paraan ng pagtukso kay Jesus, tatlong bagay. Ano yon? Physical need, ang emotional need, at saka psychological need. Okay? Ano yung physical need? Dahil nagutom at pansinin nyo, ang lahat ng need ito ay tinatawag natin na real needs. Lahat tayo nangangailangan ng ganito. Hindi ba tayo nagugutom? Nagugutom tayo. Hindi ba tayo nangangailangan ng security? Nangangailangan tayo ng security. Security saan? Security sa pagkain, social security, pag-ibig. Pagbilisan. Bilisan. Ba talaga yung mga nasa likuran naman, bilisan. Okay, kailangan natin itong mga ito. And then, kaya ito ay ang pagtukso ng dyablo sa bawat isa sa atin, tutuksohin ka doon sa real needs mo. Doon sa totoong pangangailangan mo. Okay. Pag-exam, ano yung real need ng isang estudyante pag-exam? Final exam.
yung mga answer doon sa question. Di ba? Kailangan mo ng mga answer. So, merong shortcut para ma-perfect mo. Hindi. Yung kodigo. Meron dito, wala dito, hanggang doon. Tapos yung katabi niya nakasulat dito kaya. Perfect nga, pero sa maling parang, di ba? Yun ay mga temptation. Pero ang Panginoong Yesus, nangyari sa kanya ito. Anak na pagtagumpayan niya. So, ito ay mga real needs, physical needs, katulad ng hunger. Ang cellphone ba kailangan natin? Kailangan din natin. Pero sometimes, kinukuha natin ang isang bagay, let's say damit, cellphone, ganyan, sa ibang kaparaanan. Minamadali natin para makuha nito, even to the point na gagawa ka ng mga hakbang na hindi maganda. Okay lang naman kung pinagtrabahoan mo yan eh. Hindi naman mali yan. Kung iyan ay pinag-ipunan mo, okay lang. Pero kung may ginawa kang hakbang, nang scam ka dahil dahil gusto mo ng yung pinaka-latest na iPhone, nang scam ka, yun, hindi na siya, doon na siya hindi nagiging maganda. At alam ng Diablo kung ang kahinaan mo ay nasa gadget. Alam ng Diablo kung yung kahinaan mo ay mga damit. Sa amin mga lalaki, alam ng Diablo kung ang kahinaan namin ay sa mga sasakyan. Sa mga babae. Yung mga babae naman, alam niya kung sino yung ang kahinaan niya ay sa mga lalaki. Okay. Masama ba yan? Yung, halimbawa, lalaki ako, mag-design ako ng babae. Masama ba yan? Yung babae, gusto niya ng kapartner na lalaki, masama ba yun? Hindi. Ang sexual intercourse, masama din ba? Hindi, kung nasa marriage. Hindi rin. Inside marriage. Kaso lang, minamadali natin. Hindi pa tayo ikinakasal, gusto na natin mangyari. Diba? So, wag natin madaliin ang lahat ng mga bagay. Kasi meron naman tamang proseso, may tamang timing, may tamang pagkakataon, may tamang edad. Tama. Buti sinabi mo Tamang yun. edad, oo. Yan. So, wag nating mamadaliin ang lahat ng bagay kasi sabi nga nila, wait patiently. Okay? Kapag minadali mo, mapapansin mo later on, magsisisi ka, ay, nagkamali ako. Nagkamali ako. Okay. So, hindi lang sa physical needs, emotional needs din. Ano ba yung emotional needs? Yung security. Minsan na insecure ka, mga ganun, di ba? Security, hindi yung nagbabantay sa hindi yung nagbabantay sa mga bangko, ganyan, or so on. Hindi. Ibig sabihin yung nagiging secure ka, usually pag stable, yung trabaho mo, secured ka, tama? Secured ka, sigurado every month or quincenas, may dumarating. Eh kung hindi stable yung trabaho mo, kung minsan, halimbawa, contractual ka, o kaya on-call. Siyempre, tapos meron kang pamilya, may pinapag-aral ka, yun, wala yung is ka secure doon, wala security. So, mag-iisip ka na ngayon ng iba't ibang uri ng paraan para at least ma-secure yung financial. So, ang lahat ng yan ay mga needs natin, emotional needs. How about psychological needs? Di ba kailangan din natin yan? Dito pumapasok yung mga pride, dito pumapasok yung power, yung authority. Dito kung minsan nagtatalo yung mga relationship. Sino bang masusunod? Ako lang. Di ba? Ako ang lalaki, ako masusunod. Sige. So, psychological kasi eh. So, mamimik yung mga bagay na yon. Mangyayari naman ang lahat ng yan basta matuto lang tayo magbigaya na hikayan.
maging patient sa isa't isa. Matuto rin magbigay, kung minsan din man matuto tayo magparaya. Okay? Depende sa sitwasyon kasi. Sa loob ng pamilya, depende sa sitwasyon. Kailangan ng authority ng tatay, ng lalaki, pero may times din na kailangan yung nanay o yung babae, yung asawa. Depende sa sitwasyon sa loob ng pamilya. Okay? So lahat ng yan, 3 needs.